So guys, please support sa among YouTube channel, paki-share and like, comment. Guys, itong video na to, itong pag-vlog ko para dito sa mga kasamahan namin na mga mahihirap, lalo na sa mga anak nila para makapag-aral. Dito, para bigyan natin sila ng magandang buhay, magbukas yung pinto ng opportunity para sa kanila. Gagawin ko yung lahat para matulungan natin sila. Please guys, kayo na ang bahala sa mga video namin. Kayo na ang magpakalat para sa kanila. Para sa mabigyan natin sila ng ngiti at mabigyan ng opportunity. So guys, please subscribe. Andito kami ngayon sa Hornuan kung saan yung mga kasamahan namin nag-horno ng niyog. Ito kasi yung literal na ginagawa kapag gabi ay nagbabaliktad ng niyog para kinabukasan uli ay masaking na. Guys, hindi kasi ito pwede iwanan dahil sa mahal ngayon ng presyo ng niyog ay kailangan talaga bantayan at ganito talaga yung proseso ng niyog dito sa bukid. Kailangan mo rin bantayan dahil baka masunog or nakawin. Alam naman ninyo ngayon natin na mahal talaga yung kilo ng kopra. Amoy yun eh. Gwapo ni Jilmar, oy. Oy, Luna. Ay, sa diri ba? Kanalila ako sa... Ayan guys, kung nakikita ninyo yung aming mga kasamahan, nagbabaliktad ng niyog dahil napakalaki talaga ng Hornuan. Pinipigilan ko yung anak ko na umakyat dahil napakalaki talaga at napakataas ng Hornuan at napakarami ng niyog at delikado talaga. Guys, napakainit talaga ng niyog at umakyat ako dito. Yung kasamahan namin na iba, walang tsinelas at walang damit. Kaya yan, napakahirap talaga ng trabaho namin kapag nagbabaliktad kami ng niyog. Yun kasi yung kailangan talaga kapag gabi ay babaliktad rin yung niyog at hindi mo pwedeng tulugan or kailangan mo talaga bantayan dahil delikado at baka masunog at baka may magplanong sunugin or hindi natin alam yung mga utak ng mga tao. So guys, ganun talaga yung proseso ng pag-uuling. Yung iba, drum ang ginagamit. Kaso nga lang, mahal yung drum. Kaya yan, lupa na lang, binutasan namin para doon na lang kami mag-uling. Hindi siya klaro dahil wala kaming solar at madilim dito. Kaya hindi masyado talaga clear ang pag-video. So guys, ang isang butas, isang bangag na pag-uulingan ay pwede siyang umabot ng 10,000 niyog, baon ng niyog. Kung diri sa Bisaya, bagol sa niyog. Kaya yan, dalawang butas at sa isang butas, pwede mong lagyan ng 10,000 baon ng niyog. So, sa dalawang butas ito, pwedeng malagyan ng 20 kabaon ng niyog para mauling. So, mahirap talaga yung proseso. Kaya, napakamahal talaga per kilo kapag nagpapauling ka. So, yung kilo ngayon ng uling, dito sa amin, na baon ng niyog is 2 piso at 50 centavos yung nag-uuling per kilo. So, napakahirap talaga mag-uling. Pwede naman mag-uling sa araw. Kaso, depende yan sa oras ng pag-umpisa mo. Ayan si Jilmar guys. Napakabait talaga yung tao na yan. Siya po ay breadwinner sa family nila. So, wala siyang asawa, wala siyang anak. Nag-iisa lang siya. Kaya yan, nagpapara sa mga kapatid niya. May kapatid din si Jilmar dito na kasamahan namin nagtatrabaho. So, ang edad ni Jilmar, mga katamhart, is 45 daw. So, ayan. Napakabait niyan. Paborito ng aking asawa. Kung saan-saan sila nagbabanding, nagkukupra, kaya yan. So guys, abangan ninyo yung pag-uusap namin ni Jilmar para makita yung usapan namin about doon sa Carabao. So mga katamhart, itong nagpapala ng niyog ay kamukha talaga ito ni Daryl. Napakagwapo sana, kaso nga lang, buhay, mahirap. May team nga lang siya, pero lahat talaga ng tao dito sa amin nagsasabi na kamukha talaga niya si Daryl. Pag mayaman lang sana siya, kamukha talaga niya si Daryl. Magkakambal silang dalawa. Mahihain kasi si Jilmar, dito na lang yan sa amin na-develop yung kanyang pag-iisip dahil doon sa kanila. Hindi yan nagsasalita. Noong first time niyang dumating sa amin ay halos hindi talaga siya nagsasalita. Pero ngayon, napakadaldal minsan kasi si Jilmar may kunting, hindi siya actually normal. So kami nag-adjust na lang sa kanya minsan dahil nga
mahirap na, kailangan talaga pakisamahan yung taong ganito. So kung nakikita ninyo, pinapala nila yung may pagka brown na dahil yung nasa sako doon sa mga sako na naka ibabaw, mamaya ilalagay nila yan dyan sa sahig para yung brown ay iaano na nila, kumbaga ipaibabaw na nila doon sa sa hilaw. So guys, ayan, napakahirap talaga ng dito sa bukid. Akala ko sa mainland lang talaga nagkakaroon ng overtime sa mga factory or sa mga big company. Akala ko doon lang talaga nagkaka-overtime. So dito rin pala sa bukid ay may overtime. So ganito lagi yung ginagawa namin. Gabi kami nagbabaliktad ng niyog. Kapag araw kasi napakainit ng panahon at napakainit din ng hornuan at saka niyog. So, yung ginagawa namin, gabi yung trabaho namin. Para hindi mainit sa katawan at hindi tayo magkaka-blood pressure or magka-pneumonia. Napakahirap talaga kapag mainit yung panahon tapos ganito yung trabaho mo. Kung maitim ka, iitim ka lalo dahil sa init talaga. So guys, please support sa aming YouTube channel. Paki-subscribe, like, and share. Hindi ako nakapag-aral at hindi ko natapos yung grade 1 dahil sumasama na ako sa aking tatay. Sumasama ako kahit saan magkukopra dahil kailangan kong tumulong para sa aking mga kapatid. Gustuhin ko man mag-aral pero naawa ko sa aking tatay dahil marami kaming magkapatid. At mayroon din akong kambal na kapatid kaya yun ang iniisip ko, yung kapatid ko na kambal, kailangan talaga matulungan ko yung aking ama. Ay, Trise, ito po. Saka, ilaw sa atin. Aturom yung. so guys, tinanong ko sila kung magkano lahat itong niyog. Kumbaga dito, ilang libo or ilang pieces. So ito 13 pieces na niyog daw. So yung isang libo kasi 1K pieces ay 2,700 per libo. Darilo, artistahin. Anong nakaitong? Itong singer ba? Tukay gon. Kini, basta taga-bukid, mga gwapo. Number 1 si Gilmar, gwapo. Smile sa Marbe, Mer. Dali ba, smile kay dagan view. Mars, Mar, dagan viewers nga nangutana sa imuha ba, kumusta naman daw ka? Mar. Ogon. Ito talaga yung buhay Okay ni lang. Gilmar, yung pagkukopra at napakasipag niya para bukas at masako na. Napakahirap talaga ng hanap buhay dito sa bukid. Ganito sila kahit gabi, naghahanap buhay, nag-overtime. Yung akala mo sa mainland lang nag-overtime yung mga tao sa syudad, pero kahit pala dito sa bukid ay nag-overtime sila ng trabaho. Alam niyo, kahit talaga mahirap lang ang buhay dito sa bukid, makikita mo sa mga tao, sa magpamilya, na happy sila, wala kang maririnig na kahit ano na mag-aaway sila at magsiselos. Dahil wala naman talaga pagsisilosan di tulad doon sa mga mayayaman na nagsiselos dahil kung ano ang meron sa isa, dapat talaga ganun din yung isa. So guys, ito yung pag-process nila ng paghuhorno ng niyog. Pinipili nila yung parang puti na at saka yung parang brown na. Mas marami na kasi yung brown kaysa puti. So yung puti, sinasako nila at mamaya kapag na pili na lahat yung parang puti, yung puti kasi ay hilaw pa yan. So mamaya ipailalim na naman yung puti at ipaibabaw yung parang brown na para mamaya kapag hornoy na, yung puti na naman yung maluto. So papantay na yung pagkaluto ng mga kupra. Tulad ni Gilmar at saka sa mga kasamahan niya ay parang easy na lang din ang trabaho ng ganitong pamumuhay. Kasi kung papipiliin mo sila kung saan yung mas gusto nila sa dagat, kasi may dagat din kami dito or sa bukid, ang gusto nila ay sa bukid dahil doon sila masaya, doon sila nasasanay at doon nila alam kung paano magtrabaho. Sa dagat daw kasi walang kasiguraduhan kung may kuha ka o wala. Dito 100% talagang kikita ka at
at sigurado talaga na magkakapera ka. Kasi pag alis mo ng bahay, kapag dito ka sa bukid, pag alis mo ng bahay, talagang yung target mo, magkakapera ka, magkakash advance ka sa may-ari ng lupa tulad namin, at sigurado na talaga kikita ka. Yung sa dagat kasi, walang kasiguraduhan, hindi ka pwede mag-cash advance kung ano-ano na kukunin mo sa buyer ng isda dahil nga walang kasiguraduhan kung may kuha ka o wala. Minsan naman may nagfi-finance pag abot sa dagat sa pangingisda tulad ng krudo or ng gasolina. So dito wala talaga kang kumbaga walang kapalpakan or walang kasinungalingan kapag kukuha ka sa may-ari ng lupa ng pera, magka-cash advance ka dahil alam talaga ng may-ari ng lupa na talaga magtatrabaho ka. Dito kasi sa samahan namin, walang kukuha ng pera na hindi magtatrabaho. Lahat talaga ay magtatrabaho. Alam nyo guys, itong mga dalawang bata ay nag-aaral ito sila, nag-working, nagtumutulong sa kanilang ama kapag gabi dahil nga nag-aaral sila ng araw. So, believe ka sa kanila dahil nga hindi sila pabaya. At ganito talaga yung mga literal na mga pamumuhay dito na dito sa bukid, tumutulong yung mga anak sa pagkukupra. So guys, napakahirap talaga dito kapag hindi ka tutulong dahil talagang kulang yung kumbaga panghanap buhay dito na pangtustos, pang araw-araw na kakainin mo kapag marami kang anak. So, ang nangyari dito kapag may mga anak ka na lalaki, talagang kailangan tumulong para sa pang araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, sa school. So tulad ni Jilmar, matanda na kasi yung tatay niya kaya siya ang panganay, kailangan talaga niya magtrabaho para sa mga kapatid niya na nag-aaral. Sabi niya sa akin, kung hindi ako magtatrabaho, paano yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko na umaasa lang sa akin. At may binabayaran ako ng motor para pang service ng aking mga kapatid na nag-aaral. Kung mag-commute kasi sila ay napakamahal ng pamasahe. Kaya yung ginawa ko, kumuha na lang ako ng motor para sa kanila. Mahal kasi mag-commute. Yung isang buwan namin is 40 yung binabayaran namin kasi 3 estudyante. Kaya ang ginawa namin, utang na lang kami sa company ng motor. At least darating ang araw ay amin na yun. Magkano lang yung babayaran namin? 1,800 per month. So guys, ang hirap talaga maging breadwinner sa family dahil aakuhin mo lahat yung mga problema nila dahil yun ka Mar, ngano nakaingon ka nga maluya man? Nakasuhay na ka? Yan si Jilmar, makasuhay yan eh. Yang na. Di Anton pagkapot sambalay. Ayan guys, yung kupra namin napakadami. Talagang kapag ibibinta ito, pati na yung uling ay magkakahalaga ito ng 280,000. So, swerte talaga ng panahon ngayon dahil napakamahal ng kupra. Kaya naman, makakabayad na tayo ng utang, mapapasaya natin yung mga kasamahan natin, mabibigay natin kung anong gusto nilang kainin. Ayan. Pero sa panahon talaga ngayon, grabe kahit gaano kadami ng pera mo, yung 1,000 parang wala ng halaga. Dahil kapag mapalitan na yung 1,000, mabungkag na ba, wala na talagang, parang wala ng silbi, parang panahon noon is 100, ngayon is 1,000. So yung 1,000 parang 100 na lang talaga ngayon. Lagi kaming naghahanap ng pera kung saan yung pera. Dahil nga, para siyang, lalabas ka ng 1,000, parang maglaho na lang na wala na. Kasi siguro sa mahal ng mga bilihin ngayon, kawawa talaga yung mga tao ngayon na nagli-labor lang kasi kung 500 lang per day yung labor, talagang hindi magkasya kung marami kang anak. So, kailangan mo talaga kahit gabi mag-overtime para, at saka yung mga anak mo na kung may anak ka man na malalaki, kailangan talaga tumulong din para magpagkasyahin ang buong araw. Dahil yung 1,000 kasi kami, 3 lang sa bahay. Talagang kulang sa amin yung 1,000 dahil nga sa maraming bayarin. Dai. Loy, dako ni diri nga area. O kanilang. Pila ka? Katong dako karon ng kwarta oh. So guys, tinanong ko sila kung ilang kilo ba ang abuti ng kopra na to. So mga 4,000 kilos times 61. So plus only nga abutan talaga ito ng 280k pesos. So parang nanalo ka ng sweepstick. Ang lakas makamayaman. Charot.
Ikaw, lo, grade 7 nakalo. Dong, grade 7. Kanto grade, ay, kanto diya ang grade 7. Go, go. Go. Moy, wamang kay babae mo, kinsay mo, basa sa imong kayamanan sa pagpangarit mo. Pilman. Si Pugon, sambok lang. Dapat dugangan mayo. Tama na yan. Meron natin si Bra. Mak, mo ko mo. Ha? Ilamok ka. Pila? Kanino ka na ba ako yung pinapagkan mo na? Sobrang gano'n ito. Antay mo yung buyog mo yan. Babaw. Babaw ka di. Yani man lang ito, pantay naman. Wah, pa sa kayo hindi manggudak. Napantay naman ko dali ka lang po ko na. Why palito sini? Gon. Why palito sini to dalam gon? Pero pwede ka mangon. Madali kasi siguro yung palito sana to dalam man, no? Ha? So guys, please support sa among YouTube channel, paki-share and like, comment. Guys, itong video na to, itong pag-vlog ko para dito sa mga kasamahan namin na mga mahihirap, lalo na sa mga anak nila para makapag-aral. Dito, para bigyan natin sila ng magandang buhay, magbukas yung pinto ng opportunity para sa kanila. Gagawin ko yung lahat para matulungan natin sila. Please guys, kayo na ang bahala sa mga video namin, kayo na ang magpakalat para sa kanila, para sa mabigyan natin sila ng ngiti at mabigyan ng opportunity. So guys, please subscribe.